1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong basahin muli ang aklat ng Isaiah, Kapitulo 6, at dito tayo sa versikulo 5. Bigyan natin ng patuloy na pansin itong bahaging ito ng aklat ng Isaiah. At narito pa rin tayo sa ating serye na pinamagatan natin, Open My Eyes, Lord. Halos mahigit 2 buwan na tayo ay nagsasama-sama bahaging ito ng aklat ng Isaiah at na inaasahan ko at dalangin ko na patuloy nating makita ang mga mahahalagang katotohanan na ibinabahagi sa atin sa aklat na ito. Isaiah Kapitulo 6, talatang 5, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa ibang salin ng Biblia, ang mababasa natin ay kahabag-habag ako. Dahil ako ay may maruming labi katulad ng bayan o itong aking lugar kung saan ako'y nakatira na punong-puno rin ng maruruming labi. No? Ginamit niya yung salitang marumi. Ang kanyang labi, unclean lips. Well, karaniwang ginagamit yung salitang unclean sa Old Testament worship ng Israel para tukuyin yung mga tao na hindi pwedeng pumasok o makalapit sa pagsamba sa Diyos kapag ka ikaw ay itinuturing na unclean. Merong mga tinatawag na ritual uncleanness bilang salamin ng kahalagahan na ang isang tao ay malinis o morally clean sa paglapit sa Diyos. Well, dito kay Isaiah, hindi niya sinasabing siya ay basta lang ritually unclean. Talagang marumi siya, no? Inaamin niya. Hindi siya karapat-dapat lumapit sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin nun. Pero ang tanong dito bakit labi o lips lang ang tinukoy niya na marumi, di ba?
Ibig bang sabihin nun, yung ibang parte ng pagkatao niya ay malinis? Well, maaaring ito lang ang tinukoy niya kasi may kinalaman ito sa calling niya bilang isang propeta to speak in behalf of God. Katulad din ng mga ngaral at mga nagtuturo ngayon ng salita ng Diyos. Kaya may mahigpit na warning, no, si James sa Book of James, ano, na magiging maingat ang mga nagtuturo dahil dumadaloy sa bibig natin, no, ang salita ng Diyos. Well, itong sinasabi ni Isaiah ay isang expression na paanong gagamitin ng Diyos na instrumento ang mga labi niya na marumi para doon dumaan ang mga salita ng Diyos na puro sa kabanalan. Kung may imagine nyo po, di po ba? Paanong dadaan ang malinis na tubig kung marumi naman ang daluyan, di po ba? Now, at kung marumi ang labi niya, out of the overflow of the heart, the mouth speaks, di ba? Sabi ng Panginoon. Laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya madaling malaman kung ano ang kondisyon ng puso ng isang tao. Pakinggan mo lang siya. Ibig sabihin po nito, marumi rin ang puso niya. Well, at kung marumi ang puso ni Isaiah, ibig sabihin every fiber of his being is unclean or contaminated by sin, di ba? So, walang anumang bahagi ng pagkatao niya ang maituturing na malinis. So, nagsimula sa labi, napunta sa puso, at ngayon buong pagkatao, lahat ay may bahid ng kasalanan. Ito yung tinatawag natin na total depravity, no? Mula ulo hanggang paa, ibig sabihin, makasalanan tayo. Kaya yun na yung ginamit na translation dito sa MBB. Makasalanan tayo, hindi lang labi, no, yung kanyang sinasabi sa ibang salin. Pero ganoon din naman ang ibig sabihin. Lahat kasi ng tao ay makasalanan, sabi ng Romans chapter 3 verse 9. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalitay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi, puro pandaraya. Ang mga salita nila'y parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Roma Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 18. Kung pinakikinggan mo ito o binabasa mo at naririnig mo lang o ang nakikita mo lang ay pagsasalarawan sa ibang mga tao. Di ba? Parang habang nakikinig tayo, naiisip natin yung mga corrupt na politician. At sa tingin mo ay hindi ka kasali dito sa mga sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 3 verses 9 to 18. Para sa akin, mas nakakaawa ka, di ba? Kasi nananatili kang bulag sa katotohanan tungkol sa sarili mong kalagayan. Kailangan kasi maging malinaw sa atin na ganito talaga yung kalagayan natin, personal na sitwasyon ng bawat isa. Kailangan ipamukha sa iyo ng salita ng Diyos ang mga ito at iharap ka sa salamin ng salita ng Diyos para makita mo ang dumi, dungis at kapangitan ng sarili mo. Sa tingin ko, hindi mo talaga nanasain na makilala ang Panginoon o tanggapin si Jesus sa iyong buhay kung hindi mo muna makikita kung ano nga ba ang kalagayan mo. Yes, magaganda siguro ang lumalabas sa bibig mo, well, especially when you are praying and singing songs of worship, di ba? Pero si Isaiah, meron ding sinabi patungkol dito sa chapter 29 verse 13,
ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin. Lumalabas sa bibig mga papuri, pero ang kanilang puso, naku, malayo sa Diyos. Yes, siguro gumagawa ka ng mabuti na nakikita ng maraming tao, ang dami mong community service, community outreach, mabuting mga gawa. Sabi naman sa Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Ipinapakita kasi sa aklat ng Isaiah kung gaano katindi o kagrabe yung ating kalagayan bilang makasalanan sa harapan ng Diyos. Malibang maintindihan natin ito, baliwala po ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Kasi kung magdiriwang ka rin lang ng Kapaskuhan, ibig sabihin, sana hindi lang ma-focus doon sa selebrasyon, kundi talagang makita mo ano ba ang dahilan ng pagdiriwang. Di ba ang pagparito ng ating Panginoong Hesus? At bakit nga ba siya naparito? Mas maiintindihan mo lang talaga ang mensahe ng Pasko pag nakita mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Napakarumi, napakamakasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Now, kung titingnan naman natin ito sa Heidelberg Catechism, yung kanyang mga tanong, at nakasaad sa requirement ng Diyos sa atin na love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Ito yung kasunod na tanong sa Heidelberg Catechism. Ang tanong, kaya mo bang isakatuparang ganap ang lahat ng ito? Love the Lord your God with all your heart and then love your neighbor as yourself. Kaya mo ba yung isakatuparan o sundin ng ganap ang lahat ng yan? Ang sagot siyempre hindi, sapagkat ako'y likas na namumuhi sa Diyos at pati na sa aking kapwa. No? Sabihin nyo nga ulit, ako ay likas na namumuhi sa Diyos. Ang hirap, no? Mabuti ang pagkakalikha ng Diyos sa tao, pero pinahamak natin ang sarili natin. At patuloy pa dito, sabi niya, kung gayon, saan galing itong kasamaan ng kalikasan ng tao? Ito ay nagmula sa pagkakasala at pagsuway ng ating unang mga magulang, sina Adan at si Eva sa paraiso, sapagkat doon ang ating kalikasan ay naging napakasama, kaya tayong lahat ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan. Dala-dala na natin yan. Napakasama natin. Hirap aminin, no? Subalit, sabi niya, gayon na lang ba tayo? Gayon na nga lang ba tayo kasama na wala na tayong kakayahang gumawa ng kahit anong kabutihan at puro na nga lang ba kasamaan? Opo, maliban na tayo ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At yung kapanganakang muli ay mangyayari lang kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng John chapter 1 verse 12, binibigyan niya tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So yung kapanganakang muli, hindi yan isang uri ng relihiyon. Yan ay karanasan. Kahit sino ka pa, kung ikaw ay tatalikod, magsisisi sa iyong kasalanan at tatanggapin mo si Jesus, sasampalataya ka, ibig sabihin na siya talaga yung nag-alay ng buhay sa krus upang bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. At kung gagawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay, ikilalanin mo siya na walang ibang tagapagligtas. Hindi pwedeng maligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng sarili mo pagsusumikap. Si Jesus lamang ang tagapagligtas. Maipapanganak kang muli. Kaya kung nagdiriwang ka rin lang ng Pasko, ang Pasko ay kapanganakan ni Jesus at kaya siya ipinanganak upang maipanganak kang muli sa Espiritu. Naku, sana hindi masayang ang panahong ito ng ating pag-alaala sa kapanganakan ni Jesus. Sana sa panahong ito, kung hindi mo pa nararanasan ang kapanganakang muli sa Espiritu ng Diyos, ngayon na yun. Para hindi naman lilipas lamang ang panahon. Nariyan yung selebrasyon, nandyan yung pagdiriwang, nandyan yung mga handaan, ang dami nating ginagawang preparasyon, dekorasyon, pero wala yung birthday celebrant sa ating buhay. Naku, mukhang napakahirap ng ganong kalagayan, di po ba? Siguro yung iba, karaniwan, mag-o-object
diyan, no, na para bang sasabihin, hindi naman kami gano'n kasama, pastor. Tao lang naman tayo, imperfect, nagkakamali. Pero may kabutihan din naman tayo, di ba? Alam niyo po, iyan ay vain delusion. Yung bang false opinion of ourselves, sabi nga ni John Calvin. Kasi hindi mo nakikita sa salita ng Diyos kung anong sinasabi nito patungkol sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. At kung minsan, pag hindi mo talaga ito nakita, akala mo mas mabuti ka pa o para bang feeling mo o tingin mo ay hindi ka naman katulad ng iba. Siguro maganda pag nakikita natin kung ganong kasama ang ating henerasyon ngayon. Kasama tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at idalangin natin na kung tayo ngayon ay nakaranas na ng kapanganakang muli, idalangin natin na sana dumating ang panahon, loobin ng Diyos, na ang iba nating mga pamilya, kakilala, kamag-anak, kaibigan, ngayong panahon ito ng Kapaskuhan ay makakilala rin sa ating Panginoong Hesus at buksan nila ang kanilang mga puso, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, talikuran ang mga kasalanan, ihingi ng tawad, pagsisihan at huwag nang gagawin muli. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos. Mga salita niyang tinanggap po natin. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso, may himig na di marinig, ngunit totoo. Ang mundo ay maingay, puno ng alalahanin, subalit may tinig na nagsasabing, huwag kang mag-alala, aking anak. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala sa bawat paghinga. May mga araw na madilim at puno ng kalungkutan, parang walang liwanag, walang makapitan. Subalit ang kanyang pangako ay tunay at totoo, ang kanyang pagmamahal laging sariwa at bago. Mahal ka ng Diyos, kaya huminga ng malalim, ibunto ng bigat, ipikit ang iyong mga mata, pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag
ipikit ang iyong mga mata. Pakinggan ang bulong ng kanyang pag-ibig, pag-asa ang dala. Sa bawat paghinga, mahal ka ng Diyos. Huminga ng malalim at manatili sa kanyang pag-ibig. Mahal ka ng Diyos. Huminga ng malalim. Palakasin at pagtibayin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapakumbaba sa inyo pong harapan ngayong umaga. Nagpapasalamat dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. Ano pat kami makasalanan, hindi karapat-dapat sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal. Pero Lord, pinakita mo ito sa amin. Ipinadama mo ito nung si Jesus ay ibinigay mo sa amin. At ito naman ang talagang sentro ng aming selebrasyon ngayong Kapaskuhan. Nawa po ay patuloy na buksan mo ang aming mga puso. Nananalangin kami para sa aming mga mahal sa buhay, pamilya, mga kaibigan, na hindi pa nila nararanasan ang kapanganakang muli sa Spirit. Dalangin po naming patuloy sa panahong ito. Nawa po ay marami pa ang makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Maunawaan namin kung ano sinasabi ng iyong salita, kung sino ka at kung sino kami sa iyong harapan, at magdulot ito ng pagnanais na kayo ay talagang makilala pa sa aming buhay. At sa pamamagitan nito, mabuksan ang aming mga puso, sumampalataya kami kay Jesus, pagsisihan ang mga kasalanan, at mapabilang sa iyong kaharian, O Diyos. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagbabago ng buhay na ginagawa mo sa mga nakikinig sa programang ito, sa lahat ng aming mga kaibigan. Patuloy kong dalangin na tulungan mo kami na ngayong naunawaan namin ang mga salita mo, ay maibahagi naman namin ito ng may buong katapangan. Talagang hindi kami magkulang o managot sa kalagayang spiritual ng aming bayan. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming mga tagapakinig, pagpapala sa Belen family, kay Ate Nona, patuloy na kalakasan ang iyong ibibigay. Salamat po, Panginoon, maging kay Isabel, Nanay Isabel Hugilon. Dalangin kong patuloy ang pagkakaloob niyo sa kanya ng magandang kalusugan. Maging kay Myrene Beltran, salamat sa pagpapala mo sa kanyang buhay at sa buong pamilya. Sa Legaspi family, kay Marites, salamat po na ikaw nagsasaayos ng kanilang kondisyong pisikal, at sa kanyang mga kapatid at mga pamangkin, ang gabay mo'y kanilang kailangan. Sa Tolentino family, kay Nanay Vicenta at sa kanyang mister, patuloy na ikaw ang magbibigay ng kagalingan sa left ear na may karamdaman din po, at kanyang mga mahal sa buhay, patuloy na makakilala sa iyo. Si Nanay Gloria de la Cruz, pagpapala sa kanyang buhay, kalakasan at kalusugan, kagalakan, kapayapaan, ay ipagkaloob niyo po sa buong pamilya. Sa kanyang mga anak na sa malayong lugar, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Pag-iingat mo, ipatuloy nilang maranasan. Salamat din sa complete recovery ni Kuya Ador at sa kanyang buong pamilya, sa gabay mo sa kanyang mga anak. Pag-iingat mo rin sa bawat araw sa kanilang buhay. Maraming pong salamat.
maging ay kay Ate Feng Aguilar. Salamat sa kanyang buhay at pagpapala mo. Pag-iingat mo ay patuloy niyang maranasan. Ikaw ang Diyos na patuloy pong nangangalaga sa kanila. Maging kay Odette Acosta, sa kanyang nanay na nasa Canada. Lord, dalangin namin maging maayos lamang po nawa ang kanyang kalagayan sa ilalim ng iyong biyaya at pag-iingat. Panginoon, salamat po. At dalangin din namin patuloy kay Arnel Valencia, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang kambal. Ikaw ang Diyos, sa kambal na anak pala ni Ate Baby, si Mary Ann. Dalangin namin patuloy na ikaw ang kikilos sa kanyang buhay at pag-iingat niyo po doon sa Macau. Salamat Panginoon kay Brian Estraniero. Salamat sa pag-iingat mo kay Mabel at kay Marian po. At kay Yet, salamat ikaw ang Diyos. Pagpapala kay Maisie, Tegyo, wisdom sa pag-aaral niya at healing kay Anwil Valencia. Kay Margox J. Laginday, blessing din Lord sa kanya at kagalingan. At maging kay Ate Baby na nanakit at tuhod. Ikaw ang Diyos na magbibigay lakas. Kanyang husband, si Arsenio, manunumbalik ang kanyang puso sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat ngayong umaga. Tunay nga po sa lahat ng pangangailangan namin. Ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin. At ikaw lamang ang solusyon sa lahat ng mga problemang kinakaharap po namin. Pinupuri ka namin at sinasamba. Lahat ng ito'y aming dalangin sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po talaga ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay. Dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari niyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Romel Paulino at Rolando Alfonso na umaalalay po sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala pong muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng panalangin. 1116 DX
barangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mula noon hanggang ngayon, nagbago-bago man ang panahon. Nagpapatuloy ang misyon para maihatid ang mabuting balita sa bawat tribo at wika. Gagabay, gabay, kapalikan sa paghayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ministeryo sa radyo, hanggang marinig ng lahat ang pag-ibig ni Kristo. Sa gawain ng Panginoon, tayo ay pwedeng tumugon, maging bahagi ng misyon para maihatid ang mabuting balita sa bawat tribo at wika. Gagabay, gabay. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Ang tamang oras, 6:31 ng umaga.